Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Bati muna tayo, no? Bago tayo mag-start. At itutuloy ko yung reaction video ko, supposed to be kahapon, do sa nanuntok ng pedicab, no? However, yung suntok part, hindi, hindi ko naman ipi-play. Alam niyo naman na siguro yun. Masa-search niyo naman yun kasi masyadong stricto si YouTube ngayon eh. Now, sino ba yung mga nagpapabati sa akin? Sino ba nagpapabati sa akin? Wait lang ha. Si Sir Mark Kevin Apape, pa-shoutout daw, no? Pabati naman sila Kenzie and Kiara. Birth month nila ngayong August. Sa Ireland daw. Hello! Kambal ba ito, sir? Kenzie and Kiara, happy birthday. Happy birthday to you, Kenzie and Kiara. Happy birthday sa inyo. Next, si Sir Domingo Arador, ang sabi, pabati naman sa aking anak na si Stephanie B. Arador. Birthday niya po, August 12. Hello! Happy birthday, Stephanie Arador. Anong handa? Gutom na ako, di pa ako kumakain. Anyway, sino pa ba? Si Sir Denny Hukeriza. Shoutout daw from New York City. Play mo lang ako dyan, sir. Tapos, para na rin ako nasa New York. New York, Cubao. NYC ba? New York City? Or New York, Cubao? Pero, happy watching sa New York po. NYC nakalagay. Malamang New York City to. Oy, salamat po ha. Yung mga magpapabati, PM nyo ako sa Bungo TV FB page. Pag sa comment, hindi po talaga ako nagbabasa ng comment. Pero nakakapyawan ko, no? May mga nagpapabati, hindi ko na nga lang matandaan kung sino-sino yung mga yon. PM nyo na lang ako, no? So, proceed tayo. Ito yung video na pinapareact sa akin kahapon na hindi ko na ituloy, no? Ito yung tungkol do sa matanda na naglalakad na lang tapos biglang sinuntok. Ipopost ko or tatakpan ko ha kasi alam nyo naman si YouTube, pag mga ganito, masyadong OA. Kahit hindi naman masyadong madugo yung pinapalabas. So sa Novaliches pala ito nangyari. Play natin. Mag-aalas 5 ng hapon itong Biyernes, August 7, pagmasdan po ang lalaking nakasandong puti at naka-backpack na naglalakad sa isang kalye na bahagi ng Barangay Gulod, Novaliches sa Quezon City. Nang makita ng lalaking naglalakad Wait. Tatakpan ko lang. ng pedicab, walang ano-ano ibigla pong Tapos sinuntok si tatay, no? Pagkasuntok kay tatay, sinuntok ng lalaking nakasando ang pedicab driver. tumakbo. Ang lalaki matapos manuntok ay agad pong Wait. Yan na naman. I-replay. tumakbo palayo. Sa lakas ng So, sinuntok si tatay. suntok, ang pedicab driver napakapit sa bisikleta pero natumba sa kalsada. Sakit ba na? Ang biktima na kausap natin, si Tatay Orlando, 61 years old at iniida pa rin ng sakit matapos ang panununtok sa kanya ng lalaki sa video. Bali, Ang nakita unang impression ko, nung nakita ko yung video, hindi ba may ganire yung nanuntok? Kasi sa totoo lang, hindi gagawin ng matino yun. Sa totoo lang. Hindi, kahit na wala pang may ganun ba yun? Kung hindi siya may ganon, or let's say sabi mo na pagkamalan, makikita mo dapat sa video, may confrontation mo ng, na mangyayari. For example, si tatay ay may atraso doon, sa di malaman dahilan. For example lang ha, may atraso si tatay. Pag nagkasalubong yan, magsasalitaan mo na dapat yan. Or halimbawa, susuntokin niya, may sasabihin yung lalaki, putang ina mo na, nakita na naman kita. Pero yung out of nowhere, susuntukin mo, hindi normal yun eh. Suspetsa ko may something yung lalaki. ko na po siya parating. Pero hindi ko naman in-expect na gano'n ang mangyayari dahil siyempre lakad lang siya ng lakad. Pagtapat sa akin, mga siguro, nakalagpas lang ako ng mga sandang kalmahigit. Bigla ako Biglang susuntukin. Out of nowhere, wala talagang salita-salita. binigwasan dito.
pagka suntok ni Kuya, Vlog ako center. ng ano, na para bang alam niya na mali yung ginawa niya kaya siya tatakbo. Hindi ko siya kilala. First time ko siyang maka-encuentro sa daan. Nakasalubong kami. Okay lang kung muntik mabangga ni tatay pero obviously hindi eh. Hindi ko rin naintindihan yung nangyari. Tapos, biglang lang niya po Ayan oh. Dali binigwasan. tugog. Tapos kanina, nagharap kami ng magulang, nakipag-settle yung magulang. Nasagot nila lahat ang gastos. Basta yung wala ng ano. Dapat hindi papayag na gastos. Dapat may ano din. Hindi mo man maipakulong, no? Dapat mag-demand ka rin ng substantial amount. Hindi dahil mukhang pera ka, pero po syempre, nung time na yun siguro, hindi ka nakapagtrabaho or sa mga susunod na araw. Dapat hindi lang para ipagamot ka, dapat may bayad din. Kahit wag na kulong. Syempre, unang-una iniintindi ko din naman matanda na si tatay. Kasi nakikita ko sa comment section, kasuhan mo yan para makulong, etc. Syempre, a-attend pa ng hearing yan. Stress din para sa victim. Kung itutuloy ni tatay yung, mas maganda kung itutuloy niya yung demanda, no? Pero kung hindi itutuloy ni tatay yung demanda, okay lang din. Kasi, syempre, yung pagbabayad kasi, form of justice na rin yun eh. Hindi naman porkit nagpabayad ka, mukhang pera ka or nabayaran ka. Syempre, yung pagbibigay sa kanya ng pera ng pamilya, ano din yun, kabawasan din yun dun sa nakagawa ng offense sa kanya. Form of justice pa rin yun. Pero sana kung magpapabayad or magpapaareglo si tatay, yung substantial na amount. Yung hindi yung basta ipagamot ka lang. 'Di ba? Pag pinagamot, parang wala lang, 'di ba? At least kung halimbawa kung nag-demand ka kahit 300,000, no? Or let's say 100,000, yun talagang mararamdaman nila yung laki ng bayarin. Ay talagang sila na mismo ang kakastigo do sa anak nila. Pag ganun, 'di ba? Wag naman sana yung ano lang. Siguro sana makakuha man lang siya malaki-laking halaga. Kahit 100,000, ganun. Hindi yung, pwera yung paggamot doon syempre. Iba yun. Pumayag na lang ako sa Kasi kung mag-aabogaduhan sila, malaking gastos yun. Ay di bayaran na lang nila si tatay ng ng sapat. Ayan naman, i-replay na naman yung suntukan. kasi wala naman kaming halimbawa kung makikipagkaso ako, wala naman kami pang sa abogado. Hindi, may tutulong naman sa'yo, tay eh. Kung mas gusto mo, sige, mas gusto mo yung kaso, may tutulong naman sa'yo. At saka isa pa, yan ang gustong-gusto ni Tulfo, yung mga viral na ganyan. Lumapit ka kay Tulfo. May pera ka na doon, may content pa si Tulfo. I don't know kung tutulungan ka hanggang huli, di ba? Pero kung gusto mo talagang labanan niya ng yung talagang kaso, may tutulong naman si abogado. Hindi ka mag-worry. Kung willing kang maglakad, no? Or willing ka naman na gugulan ng panahon yan, may tutulong naman. Hindi naman pababayaan. May pau naman eh. Baka po ulitin lang po niya ulit. Hindi. Katulad ng sinabi ko, di yan pagka sinabi kasing magpapabayad, ang magiging asta niyan, uulitin lang yan. Kasi kaya nga dapat pag magpapabayad ka, yun talagang malupitan talaga. Yun, 300,000, mga ganun. Or pinaka-list na 100,000, mga ganun na. Para dama din nung nang abala sa iyo yung perwisyo. Pero kung ang aareglo lang sa iyo ay pagpapagamot lang, ay hindi pwede.
Obligasyon niya naman talaga yun eh. Kahit na hindi siya makipag-areglo eh. Di ba? Obligasyon niya talaga paggamot ka. Pero kung makikipag-settle ng pera, yun, yung malaki talaga. Yun sa Kasi kung paggamot lang yan, tama yun, uulit lang yan. iba. Hindi na daw nila papupuntahin dito. Hindi. Bakit hindi nila papupuntahin? Aminado sila may ganon? Na ano lang po ako kay kung patalim niyo namin sa akin, wala na, patay na ako ngayon. Curious din ako, ano ba ang kalagayan nung sa kabila? Ano ba Di talaga? bale yung ibang anak ko kaya nagtatrabaho na. Paano yung pinapaaral pa? Wala. Sakaling may nangyari sa akin. Nagsampa po ba kayo sa polis ng kaso? Hindi Hindi po. Nagpresinto? Nag-ano na lang kami, nag-settle na lang kami. Lahat ng gastos, sinagot nila pati CT scan. Hindi, walang kwenta yun. Hindi pakikipag-settle yun. Obligasyon naman talaga nila yun eh. Hindi pwede. Dapat merong maliban doon, ito yung sinasabi ko, baka mamaya kasi ma-misunderstood ng iba na hanggang doon lang yung sinasabi ko. Hindi. I'm so sure may mga bobo na naman na magagalit sa akin dyan sa baba na "Bakit mo pinabayari kahit na makapag-areglo?" Ang ibig ko sabihin, kung makikipag-areglo sila, dapat yung substantial talaga. Yung yung talagang tapat-tapat talaga yung yung babayaran. Kaya nga nagbigay ako ng figure eh. Mga 300,000 ganyan, or kung talagang pitpitan at nakikita mo na hindi rin naman mayaman yung kabila, kahit 100,000. Maliban yung paggamot, syempre. Hindi pakikipag-settle yun eh. Hindi pwede yun. Syempre may abalang nangyari, magpapagaling ka pa nun after kang sinuntok sa muka. Ipinabatid ko kay Tatay Orlando Puro play ng suntok. na handa namin siyang tulungan para lumapit sa pulisya o sa iba pang ahensya, pero sa ngayon sapat na raw ang mapagamot siya. Ay! Sabi naman ng Ay, QCP. no, hindi. Walang justice dun. Diba? Naiintindihan ko yung yung abala, mag-aabogado, ganyan. Kaya nga, pwede kang mamili ng hustisya na gusto mong makamtan eh. Pwedeng multa, hindi multa, settlement na monetary. Pwedeng kulong. Diba? Eh di dun tayo sa practical. Kung ganyan lang, wala. Diba? Pero, kung may tutulong man dito, anuhin yung, pusta namin, may magtatag kay Tulpo dyan. Wala naman. Akala ko, may magtatag sa Kahit Tulpo. hindi daw nagsampa ng reklamo, ang biktima ay handa silang tulungan si Orlando hanggang Nyeta. Yan na naman eh. Paulit-ulit na naman eh. sa magdesisyon siyang magkaso. Gagawa rin daw sila ng sarili nilang investigasyon. JP Soriano, GMA News. Na medico-legal kaya si tatay? Medico-legal sana. Sa bagay, meron naman siya mga CT scan, di ba? Siguro kasama na yung, nung nagpaano siya. Nung nandun siya sa ospital. Ganon men, inuulit ko, hindi ko pinopromote yung hayaan na lang yung mga tao. Kasi minsan, nami-misunderstood nila yung iba eh. Ang gusto ng iba, kulong. Siyempre, isipin nyo din yung magiging abalan dun sa magdedemand. Akala nyo ba, magdemanda ka lang, okay na yun. Hindi. A-attendan mo pa ng hearing yan. Kaya nga may ibang tao na, minsan pinagpapasa Diyos nga, minsan nga, na-rape yung anak.
pinagpapasa Diyos, lalo na kung makapangyarihan yung ng rape eh. Kasi sobrang abala talaga niyan. Kahit yamado, tapos syempre yung peace of mind mo pa. Kahit pa sabihin mo na ikaw yung yamado do sa kaso, syempre natatakot ka, baka babalikan ka, or yun sana isipin nyo. Kasi yung iba, ang iniisip lang, kasuhan mo, ang gagaling eh. Akala nila ganun kadali. Naranasan ko na yan. Yung sa bakod nga, di ba? Bakod pa lang yun, na demandahan na. Hindi siya madali. Di ba? Kaya kung aregluhan ang pipiliin ni tatay, dapat may malaking halaga din siya makukuha. Hindi yung paggamot, bullshit. Di pwede. Di ba? Yung gamot na yun, hindi naman kailangan hingin yun eh. Kailangan talaga ibigay yun nung nakapinsala sa'yo. Anyway, may time pa ba? Mamayang hapon na. Ano ko baka kasi mamaya pag hinalo ko yung ibang topic dito, dahil violent itong pinag-uusapan, if-flag down. Kaya napapansin nyo, no? Merong mga nagsasabi, ang dami mong upload Dati po, ang standard ko na upload ay 3 lang isang araw. Ganito kasi yung nangyayari. Sa umaga, di ba, pag may update kay Tito Norman Mangusin sa umaga. Sa 2:00 naman yun, kahit anong topic katulad nito. Sa gabi, kung meron tayong mga pag-usapan na paranormal. Pero minsan kasi, nagiging 4 ang upload ko or higit pa. Kasi, ang pinapareact sa aking video kasi minsan, violente. Tapos, hahaluan ko nung ibang topic na hindi. Kapag ka na-flag yung video ko na yon, madadama yung topic na hindi violente. Ang ginagawa ko, hinihiwalay ko. Kaya pansin nyo, minsan ang video ko, 10 minutes lang, 16 minutes. Ang standard kong video kasi dati, 30 minutes, lahat-lahat na yon. Kasi may nagsasabi na na ang sipag mo mag-upload, hindi ako masipag. Ganun pa rin naman ang ginagawa ko, china-chop-chop ko lang yung mga video na pag-uusapan. Diba? Para hindi lang madama yung iba. Katulad nito, I'm so sure, wala na namang ads ito kasi may pinagkikwentuhang violente. Kaya akala nyo may kinikita ako sa YouTube, wala. Daldal lang naman ito. Ang talagang kitaan sa YouTube, yung palipad. Yun talaga. Anyway, yun lang muna ang pag-uusapan natin, no? Magandang umaga sa inyo lahat.